course, we would like to grab this opportunity also na pasalamatan ang tanang nahimong head and leaders, especially our pastors, na nahimong posible ang ato ang life encounter. Pastor Abab for our life class as our life class coordinator, and Pastor MJ also for being the head of our recently just concluded na life encounter. Pwede ba nato palampakan ang atong mga pastors, of course, the four pastors. Naghayag kayo, pwede na po waon. How many of you here are excited to receive your portion this morning? Ang nasa imong tapat, I am excited to listen to the Word of God. Pwede ba smilan sa mo na imong tapat? Ina nga, you are blooming, you are beautiful, and kung lalaki na nagkagwapo ka, nagkadato ka, sige, pag-speak of declaration sa iya ha. Sa likod niyo, sa likod, kay hindi na naman na mo istoryahon mo niya, kay maminaw na sa pulong sa Ginoo. I would like to start by sharing with you this passage in the scripture in John chapter 8 verse 47. Nagingon din ha, anyone who belongs to God listens to the word of God. Ang tanan nga nabilong kang Kristo maminaw sa pulong sa Dios. But you don't listen because you don't belong to God. Nabay mga panahon igsuon nga nakay ganahan sharean sa pulong sa Ginoo, dili sila mamati. Di sila ganahan. Mas syada ipasa ang chika kaysa sa pulong sa Ginoo. Mas dali ipasa ang sa mga latest ng mga panghitabo kaysa sa pulong sa Ginoo. The identifying mark of a child of God. A child of God listens to the word of God. Ang mga anak sa Diyos, excited gina sila. Panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Na may mga panahon nga taod-taod na mo wala nakita sa imong papa, pag makadungog ka sa tingog sa imong papa, excited ka. Amen. And amen, amen. Basta layo pa imong papa, mag-iyon nga, ayo, anak, tamang diha, ang mga anak magdagan na dayon kay nakadungog sa tingog sa amahan. Inanak gihapon ang mga anak sa Dios. Ingna imong tapat, anak ka sa Dios. Ayaw dudahi nga anak ka sa Dios. O ang anak sa Dios, excited nga maminaw sa pulong sa iyang amahan. Sa panahon nga maminaw ka sa pulong sa Ginoo, there is a warning. Katulgon ka, kasiaron ka, the distraction is strong. Na mag-message nimo, na mag-comment sa imong profile pic. The distraction is strongest, the temptation is strongest when the Word of God is being preached. Munang karon nga, kabuntagon ingna imong tapat, ayaw sa kong disturbuhan. Ayaw sa kong disturbuhan. Inamaminaw ko sa pulong sa Ginoo. Kaya ang mga anak sa Diyos, maminaw. Ingna imong tapat, maminaw. Ingna imong tapat, gitagaan takag katungod. Anang gitagaan takag katungod. Nauyugon ko kung makatulog ko. Amen? Let's bow our heads in prayer. Heavenly Father, thank you so much that your word is alive and active. Your word is a lamp to our feet and a light unto our path. Your word is the food that we truly need. Og nagaingon ka, Lord, that whenever we receive you, O God, we shall never hunger again. We shall never thirst again. Holy Spirit of the living God, would you just open the minds, the hearts, our understanding sa imong mga anak karon o Dios, nga madawatan namo, masalod namo, Lord, walay matagak, walay masayang nga mga pulong Ginoo para sa imong mga kaanakan. Hide your servant in the shadow of your wings, O God. Ikaw ang madungog, ikaw ang makita, gamit ako, O Dios, nga akong ma-share ang imong pulong, ang imong mensahe para sa imong mga kaanakan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. It's already November, palakpakan na to si Lord. Wala may nalipay na hapit na December. Gikuptan ka sa Ginoo sa tibuok bulan, igsoon. Amen. Daghang mga pagsulay, mga bayronon, kinsa man diri nakabayad ka sa imong mga bills. Amen. Di ayo ni Lord imong balatian. Amen. Hallelujah. But this November, pwede ba nato ni i-hashtag No Filter November?
good, magtago ka sa filter. Usahay man good, dili na to madawat ang unsay para sa atoa kay di man gud ta gusto masakitan. Ingay mo tapa, di ta gusto masakitan. Pero usahay ang kamatuuran, sakit. Munang karon nga kabuntagon, dili ta mag-filter sa pulong sa Ginoo. Kung unsa ang pulong sa Ginoo, mao gyud na ang atong dawaton. Ug kung di ba kabantay mo kasi may dili ganan mo inong tambal diri. Amen. Kay pait. No? Di ta ganan mo inong tambal kay pait way lasa, pero kung imo na siyang himnon, makaayo. Kasi nakatesting og opera, nakadto na ka sa operating room. Ikaganan mo sulod. Yung ano man, samaran man ka, pero kana nga samad, the same wound heals you. The same wound, hindi ka ganahan, ayaw, di ko na, dili ko ganahan na. Kabalo na ko na, pero dili ko. Pero that wound that you think will hurt you is actually a path to your healing. Kung nagkaroon na kabuntagon, di ta mag-filter, yun yung tapad, wala na yung filter. No filter, November. Amen. Now, I would like to share with you a passage in the Bible in John chapter 8, verse 32. Kita tanan, be, magbasa, ready, go? And you will know the truth. And the truth will set you free. Kinsay gusto mahimong gawas nun? Kinsay gusto mawala na yung mga gapos, wala na yung magpugong, amen? Inay mong tapad, gusto ba ka mahimong gawas nun? God wants to set us free. Kabantay ba mo anang irong nga na-leash? Diba? Na siya'y gusto adtuan, pero tungod kay nakagapos, na siya'y leash, dili gid siya makaadto. Sa atong kinabuhi, daghan kita gusto adtuan. We want success. Kinsay gustong success? Palangpak ang gustong success. Prosperity, a good relationship, a person that could love us genuinely. Pero usahay, gusto na to natin, kaputo natin, gusto, pero dili ta kaabot dito. Walang gusto sa Ginoo nga tagaang tag tinuod nga kagawasan. Amen. Ug ang kamatuoran maghatag natog kagawasan. Amen. Walay lain mo hatag natog kagawasan. Ingay mong tapad, dawata ang kamatuoran. Dawata ang kamatuoran. Inadawata ang kamatuoran. Ina sabi, pagmata na. Kaya ang kamatuoran ra gyud ang magpahigawas kanato. Without the truth, you know what? God wants to set us free from error. Everybody say error. Error. Kabantay ba kay igsuon nga daghan ta gipagtuuhan na sayo. Munang bisan unsaon na tugusmog sa kinabuhi, di gyud ta kauswag kay ang atong mga belief system gikan sa error. You know what? We receive superstition. Gikan sa itong kanununuan, mas gituuhan pa na to ang mga superstition, ang mga tradition, kaysa sa kamatuuran. And God wants to set us free from all the error. God wants to set us free from evil deeds. Ang mga sayop natong mga binuhatan, pangutanay mong tapad, na ba kay sayop ng mga binuhatan? Inay mong tapad, ako ko'y sayop na binuhatan. God wants to set us free from addiction. You know why it's called addiction? Because you are in prison. Kung ang tanduay manawag, huwag kay mabuhat. Ano man. Kung tawgon ka sa droga, wala kay mabuhat. Kaya ang tao nga gawas doon na siya'y choice. Amen. Tama? Ang tao nga gawas doon, pwede mo ingon, dili ko. Pwede, dili, unya, or unsa ba na dina. Pero ang tao nga gapos, kung naay manawag, kung birahon, walay mabuhat. And God wants to set us free from not just addictions, but mga petty sins, pero abi na to ginagmay. Evil deeds like lying. Normal na lang sa ito ba? Paul mo kubi, wak ko'y kwarta, pero naabot. Ay, tanaway mong tapad. Kaya murag siya, di na itong natapik.
laziness. God wants to set us free from emotional bondages. Because maybe wala ta karon sa prisuhan, pero atong emosyon dugay rang na priso. Maybe we are imprisoned with fear. Naay kahadlok. Mahadlok ka mahigog mo sa. Kaya ba sinbiyaan ra gyapon kaniya? Mahadlok ka sa imong future. That is why the Lord wants you to release, the Lord wants you to give, but because you're too afraid of the future, you're too afraid of inflation, you're too afraid kung napapakoy trabaho the next time, that's why you withhold. You withhold what God wants you to release. Because maybe it's not savings, maybe it's fear. God wants us to set us free from jealousy. Lisod ni jealousy. Kaya ang imuhang silosan, malipay yun. Huwag siya ilabot kung nangaunsa ka, pero ikaw, suko na kay kaniya. Wala siya gibuhat niyo. But because it's a bondage, that God wants us to set us free. Gusto si Lord na ipahigawas ta. Unsa kuno ang makapahigawas na to? Ang kamatuuran lang. Ingna imong tapan, andam na bakas kamatuuran. Andam na bakas sa kamatuuran. Now, what is the truth? John chapter 17, verse 17. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Palakpakan na ito ang tulong sa Diyos. Nganong dili ka ibabasa sa kaaway? Nganong dili ka ibabasa sa kaaway? Because the word of God is the truth. And the moment you know the truth, makulbaan ang kaaway kay mahimo na kang gawas nun. Ang pulong sa Diyos, kamatuuran. And the word is the truth. Ingna imong tapat, do you have the word? Do you have the word? Do you have the word? If you have the word, that's the truth. And you know what? Dili lang ang pulong sa Ginoo. John chapter 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Palakpakan si Jesus. Si Jesus is the embodiment of the truth of God. Jesus is the truth. Wala lang siya naghisgot og kamatuoran, siya kamatuoran. Kumutan-aw ta ni Jesus, mauna ang kamatuoran. The character of God is found in Jesus. In fact, the ministry of Jesus in Luke chapter 4 verse 18, niingon si Jesus, after 30 years, nahimo siyang anak ni Maria o ni Joseph, but after 30 years, nigawas siya sa public. And he went to the synagogue, and then he opened the scripture, and then Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted. Kinsa may brokenhearted karon nga kabuntagon? Salamat sa tulo ka mga honest. Jesus came to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives. Gusto sa Diyos nga ipahigawas ka karon, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Inay mo tapat, this is the day. This is the day that the Lord will free you. Unsa ang kamatuoran? Ang pulong sa Diyos. Amen? O si Jesus ang kamatuoran. O gusto sa Diyos nga atong madawatan ang kamatuoran. Kamantay ba ka ng kanang itong dugay na mo? Dugay na mo ba niya? Natingala ka nga murag nabugnaw man siya. Nakadisay na wala?
Katong first year of relationship, grabe kayo. Sige, update. Where na you? I miss you. Diba na? Kanya, nag-celebrate maging mga monsaries. Kayo, bisan candy lang, bisan Toblerone lang, chocolate. Grabe, gid kaayo katamis. Dili pa ka gusto makikita niya, pero ngayon na siya kita na sa tao, lunch time, gusto na ka makita, di ba? Pero dili na ka-relate ang ato, mga mama dili. Pero hinumdumi ganitong una ni mo nang nakita ang imong asawa. Una ni mo nang nakita imong bana. Unsa man tukol? Nakaino na gid ka, this is now the bone of my bone and the flesh of my flesh. This will be my wife. Niligid ang mga bulan. Nagligid-ligid ang mga katuigan. Nakita niya nung nga murag na chubby naman siya. Kunya sa una, wala may dito siya wrinkles. Karoon murag ng gawas na gina mga fine lines and wrinkles. Wala na kadto ni Bello. And then nabantayan ni mo nga, murag dili na lagi sama sa una. Pero, dili ni mo dawato, dili mo. Nanay ni mo sa imo nga, uy, nag-kidnapin, nakita biyan ako tayo mo partner na, ay, giangkas na imo to. Ay, naay, giangkas. Naminaw, giday mo. Grabe no, puskat kayo, motor ang giangkas. Dili, imposible. Diba? Nanapoy ni message ni mo, uy sis, kita lagi na ko si Juan sis. Lagi to siya, gidalang ka, nag-order lagi to, gidalaan ka? Hawa na, man. Unya, dili lang man sari, bisan anniversary, walay hatag-hatag, tingala na ka. Diba? Nya, inan ka busy, wala na tanan. Hantod, nakita na yun mo siya. Nakakita na yun ka ng murag. Nagbubay mo kasing-kasing. Pero kung dili gid mo dawaton ang kamatuoran, magpabiling gyud gihapon ta sa sakit. The easiest way to heal is to accept. Ingay mo kapay, nakadawat na baka. Ayaw kabalaka. Kay ang tanang kuhaon, pulihan o mas nindot pa. Amen? Yan na pag yung verse, kada ni gunit nga wala man kakagunit eh. What I'm trying to say is, we must accept the truth. O dili lang ang kamatuoran sa itong sitwasyon, ang kamatuoran nga si Ginoong Jesus, Diyos. That Jesus is the Son of God. Nga nawato nato, mawata kakita ni God. But Jesus is the image of the invisible God. Nagipanalassamahan si Jesus. O bisan tuod nagpakatao siya, Diyos si Jesus. Mauna ang kamatuoran. O kung dili na nato dawaton, we would go around life looking for something that would satisfy us, but no one, nothing can satisfy us. Because only the truth can satisfy us. And this is the warning. If God is the truth, if Jesus is the truth, if the Word is the truth, then Satan hates the truth. The enemy hates the truth. Iyang gusto tabunan ang kamatuoran para di ka mahimong gawas no. In fact, in John chapter 8 verse 44 kita basa, for you are the children of your father the devil, and you love to do the evil things he does. He was a murderer from the beginning. Kini nga linya. He has always hated the truth, because there is no truth in him. When he lies, it is consistent in his character, for he is a liar and the father of lies. He has always. Kasi mga English teacher din eh. He has always. Dili lang kay karon lang niya dili ganahan ang kamaturan.
dugay na siyang pildi. Ang kamatuoran, dugay na siyang gipildi sa Dios. Muna di siya ganahan sa kamatuoran o walay kamatuoran niya. Balik lang ta kagamay sa Genesis, the first book in the Bible. Can you remember the first temptation? Genesis chapter 3. Kung atong tanawan now, the serpent was more crafty than any of the wild animal the Lord God has made. He said to the woman, o sige mo niya sa babae, did God really say you must not eat from any tree in the garden? Kabantay ba ka nga iya ng gibutangan o duda ang kamatuoran? Ningon ba yun? Mawag yung lugar yun na. Mawag yung lugar, kanang yung lugar, inanag yung lugar kastrikto, grabe po. The woman said to the serpent, we may eat from the tree, all the tree in the garden, but God did say you must not eat. You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it. Munang ingon ni God, you must not touch it, or you will die. Sa gingon sa serpent, you will not die. You will not die. Di ba kakan ka ni God? Di ka mamatay. Sa gibuhat sa kamatuoran. Iyang gitwis. Tisting gani ka, o di ka mamatay, mabuhi ninong ka, mahisama pa kasama niya. So, ang enemy, gusto siyang mamaka, gusto siya mo deceive, mangilad bakakon para mawala ta sa kamatuoran. In fact, in the New Testament, pag-abot ni Jesus Christ in Luke chapter 4, I want you to take down notes. If you have time, take down notes. Luke chapter 4, the devil said to him, if you are the Son of God, tell this stone to become bread. Jesus answered. Unsay giingon ni Jesus? It is written. Unsay iyang gikontra sa enemy? Word. The word. Why? What is in the word? It's the truth. It's the truth. The enemy is not afraid of our goodness. He's afraid of the truth. The enemy is afraid of the truth. The first Adam gave in to the lie. The second Adam resisted the lie because he is the truth. Jesus is the truth. Gitintal sa kaaway. Kung tinuod lang, kung tinuod lang yun nga, ikaw yun ang kwan, kaning paan, grabe gining kaaway, kabalong gigutom si Jesus. 40 days and 40 nights of fasting. Kabalo ba ka nga ang temptation ni Lord sa imong kinabuhi? Carefully planned. Imposible kaayo nga nikalit lang na dinhan ito nga ra lugar ng babae si motubangan wala kabalo ang enemy mao gini sakto the opportune time kan alam ni and it will take us back to despair. So giingnan niya si Jesus himuaning stone into bread. Ingon si Jesus niingon ang scripture, man shall not live by bread alone. Kabalo ba mo, dili man undang ang kaaway. Next na po, gitintal na po niya si Jesus. Ningon siya, ihatag na ako ni tanan. All the kingdoms, nakita na ni mo tanan, ihatag na ako tanan. Lord, dihilang ko. Ningon si Jesus, it is written. It is written. Walay laing ludhan ng Ginoo lang. Next, paminaw tarong. And I want you to listen to this, brothers and sisters. The enemy quoted the scripture. Niingon si Satan. Gili ka kamakuan ha? May naagili kay Bible ha? Naagili kay kamatuuran ha? So, unsay giingon? Next slide. Jesus answered, it is written, worship the Lord your God. Next, the devil led him to Jerusalem. Kato. Balik bro. The devil led him up to a high place and showed him on the inside all the kingdoms. Next slide. Next slide. The devil led him to Jerusalem and had him to stand on the highest point of the temple. Ningon siya, if you are the Son of God. Sige, anak makakas Ginoo. Throw yourself. Ambak. Ambak ani, anak makakas Ginoo. Ambak ani, throw yourself down from here. Next verse. For it is written,
imong tapad, gabi ning demonyo. Ni-quote og scripture, giawat niya si Jesus. Niyon siya, for it is written, He will command His angels concerning you to guard you. Ano, grabe. Ang baka, di ba ningon ang Bible? Niingon ang pulong sa Ginoo? Niingon ang scripture nga, na mga anghel nga musapnay nimo? Na mga anghel nga mudawat nimo? They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered, it is said, do not put the Lord your God to the test. When the devil had finished all this tempting, he left him until an opportune time. The enemy quoted the scripture, but he did not believe the scripture. The enemy quoted the scripture, but it was out of context. Nanguha lang siya bersikulo para ingon ka, inom, pareha na. Pareha ani. Okay raman mag-inom. Kanaw ba ganing sa Bible? You quote scriptures. Do not quote scriptures para mapacify ang atong gabuhaton. Read it with the discernment of the Holy Spirit. Do not read it para na kayo mapakita. Nasa Bible, o kabasaan na? Out of context, ka. Layo kaayo ang imuhang girison out sa kung sa ibut pasabot sa Ginoo. Because it doesn't mean that we have the Bible. Then it's enough. We need to understand what is written. Dili lang dapat nga nakakawid kong Bible. Ingon si Pastor Gerson, ang imong Bible, nagapanimaho ng ilong. Kay dili ra perminti butang. Diba? Dili mahadlok ang kaaway anak kay daladalang Bible. Mahadlok ang kaaway kung imo na ng ablihan, imo na ng tunan, imo na ng kinabuhion, imo na ng dawaton, Lord, sakit lagi ni Lord, ako lagi ni Lord. Pero Lord, mo man ikabaturan, Lord, tabani ko nga ako ma-aplikan sa akong kinabuhi, Lord. Higugmaon akong kaaway, dili na ko kaya, Lord. Pero niingon man ka, Lord, teach me to do your will, to do the truth. Amen ba? Amen? Amen na imong tapat, ayaw pailad sa kaaway. In fact, the first spiritual armor is the belt of truth. And the belt of truth, nila naghawid, it's a foundation, it's supporting all the other weapons. Pero kinsa naman dili nabunalan na kasi mong pampa sa belt. Amen. Now, belt is not just a defensive weapon. It's also an offensive weapon. If you have the truth, kung nakakay kamaturan, mahadlok ang kaaway nimo. Inay mong tapan, suota ang belt of truth. Duha lang ka kamaturan, andam na ba ka? Duha lang kamaturan nga ako gusto ingon sa inyo karon. Kasi gusto mahimong gawas nun. Kasi gusto mahimong gawas nun. Andam na ba ka mga tubang sa kamaturan? Amen. Amen. Number 1. John chapter 8 verse 34, Jesus replied, I tell you the truth. Everyone who sins is a slave of sin. A slave is not a permanent member of the family. Sa Bisaya paningon si Jesus, sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga bisan kinsa ang nagapakasala, ulipon sa sala. Mupalakpak ang mga nakasala. Mupalakpak ang nakasala pero di na makasasala. Number 1 truth. Anyone who sins is a slave to sin. Gipahigaw basta sa Ginoo, gitawag kang anak sa Dios, pero matingala ka, ngano man muramang kong ulipon. Ngano man naman ko'y gusto buhat, kung di man ko maka-forward. Because sin enslaves. Ang sala, dili lang na ang pagpamaga, dili lang na ang pagpanglibak, dili lang na ang pagpatay, but sin starts here. Ngayon gani si Jesus, mutanaw lang ka sa babae, uban at panapaw nakasala na kaniya.
Wala pa lang kay gibuhat. Wala pa lang ko'y gibuhat. Pero nagpumido na sa kong kasing-kasing ang gusto na akong buhaton. Diha nagsugod ang sala. Munang dili na to kaya kung walay tabang sa Ginoo. Amen? Sin goes beyond simply just making a mistake. Sin is making a habit of disobedience. Kanamin ka ba, makano pa sa ilog mo eh? Hilak na mo, Lord, lagi ko, Lord, sorry, Lord, I will not do it again. Pagkaugma. Lord, let your will be done, Lord. Hilak na po, Lord, parihara. It's a habit of disobedience. O wala ka nakabantay, gigamit lang na to ang grasya para mag-listen siya, para makasala. Wala gid na nahimong tinuod na gawas mo. Sin separates. Walay lain. Kabantay ba ka? Sin always separates. Walay lain gihatag ang sala. In the Garden of Eden, when Eve took that fruit, forbidden fruit, immediately, their relationship with God was separated. Separated. Ningon ng Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated you from God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear you. Nakabantay ba kayo? So, nag-ampo ka pero murag walay naminaw. Murag nag-ampo ka pero murag na siling na nagbabagod sa magyud ni ngano man eh. Because sin separates us. Naay blockage palanggat ta ni Lord, pero tungod sa sala ang din na-disrupt ang connection. Nga naman from the start, God hates sin. Sin separates. The prodigal son, sa dihang ikuha niyang share sa iyang amahan, nagpakalayo-layo siya. Pero dili lang physical separation, it was a spiritual separation. Na sila'y distansya. Kabantay ba kayo soon kung makasala ka? Nanay distansya. There's distance. Di ba sa una, close. Kabantay ka na makasala kung usahay mong partner niya. Murag nanay distansya. Di ba? Sa una, mag-cellphone siya, okay, problema. Pero pagkabalo ni mo nga nakasala siya, pinaagyan ng cellphone na, gusto niya mo bungko ng cellphone na. Dili na ganan makakita ng cellphone, yung matruma na kapag kakitaan ng cellphone, lain na imong tanaw. Because sin separates. Munang gusto sa kaaway, sige lang. Kaya gusto man sa kaaway, maseparate na sa kamatuan. Number 2, sin enslaves. Don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? Mahimot ang slave sa kung kinsa ang atong master. Kung kinsa ang atong master, walang problema. Walang problema magtanaw tag series sa Netflix kasi katanaw Netflix na rin lang. Katanaw kag mga salida. Naba, kung hindi mo tapad, be honest, okay na na. Dili sala ang Netflix. Pero, kanang gusto na ka mo ampo, gusto na ka magtulog, dili mo mabuhat kay mo na imuhang gabuhat. Nahimo na tang slave. Amen? Nahimo na tang slave. You can be a slave to sin, which leads to death. Or you can choose to obey God, which leads to righteous living. Sin enslaves. When we commit sin, we go from master to slave. We go from a child, anak magigda sa Ginoo. Pero, naay spiritual condition. Kaya kung kinsa man gud atong gi-obey, mao na atong master. Mahimot ang slave sa kung kinsa atong i-obey. Kung i-obey nato si God, then we are slaves of righteousness. Kung i-obey nato si Satan, then we are slaves of darkness. Ingnan mo tapat, pili ang kinsa imong i-obey. Ikatulo, sin breaks. So to first, sin separates. Sin enslaves. And sin breaks. Tsada ni nga simbahan kay maghisgot pagsala. Amen? Amen. Kusahay, dili naman hisgutan ng sala. Ang hisgutan lang, panangga as Ginoo, God loves you, God has a plan for you. Naay plano ang Ginoo, pero kung paghihapon ang nag-umido, dili na ito ma-surrender sa Ginoo. Dili na ito ma-release sa Ginoo. Ang mga plano sa Ginoo ma-delay sa ato ang kinabuhi igsoon. Sin breaks
Because it destroys you. Nganong kaka-break ka kasing-kasing sa Ginoo, kay kakabuak ka every time you do it. He came to give you life, but sin gives death. Sin gives loneliness. Sin opens the way to despair. Grabe, mo nang gitanaw ang tanang joke sa YouTube. Gusto kang makatawa. Gusto kang makatawa. Ngano man, asa ka. Asa ang kalipay. Asa ang gugma. Asa man. Sin breaks the heart of God. The Lord observed the extent of human wickedness. Kadumdum mo sa panahon ni Noah. Grabe na baka sa sala. Grabe ang mga lalaki, ang iyang gipiling lalaki, ang mga sons of God na miliyong bisan kinsa na lang. Grabe, bisan kinsa. Kung ganan kuha na nga babae ka na, go, hugma, lahi na po, go, magkita ni Lord na, ano man ni. Ang akong binuwag, He sent forth the flood. Because it breaks God's heart. You know what? Nakoy gibutang nga statement diri. Satan wants truth to look weird and sin to look normal. Gusto ni Satan na ang kamatuuran, dili na oy. Hello! Millennials! It's normal! Pero kung kinabuhi ka sa kamatuuran, weird, kaya na niya. So, religious pa kayo. Sangkot kung siguro ni langit. Kaya mo ay gusto sa kaaway. Nga ang kamaturan, weird ka, weird. Weird kung Domingo mo simba. So weird! Come on! Saan bante mo ginauwi? Let's go! Let's simba! Simba! Kung naging nga na. May gusto sa enemy. Unya ang sin, normal na lang. Go, go, go! Do it! Everybody's doing it! Ayaw na nga! Ayaw i-preserve yung pagkababae. Ikaw na linabihan. Yung mga classmate o tanawa, ikaw na linabihan. Go! Appeal na dito. Gusto sa enemy na ang sala normal. Normalan, inormal na siya. Kaya ang pinakasugod pa lang yung gusto yun niya nga ditang hinagawas nun. Gusto yun niya nga, gusto niya nga ang plano sa Ginoo sa itong kinabuhi to prosper us na to harvest. Dili good gusto sa kaaway na matuman na. Muna mangita, gitsag pamaagi, na masitag ka pandol-pandol. Pero, ingnan takakaroon, the second truth, we will not end with that. The second truth, Jesus offers freedom from sin. Palakpakan si Jesus Christ. Palakpakan si Jesus Christ. Jesus offers freedom from sin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kamanin na si Jesus. Thank you, Jesus. Lord, salamat na pa ko'y paglaom. Minay mo ang kagalingon na pa ko'y paglaom. May mo pa kong gawas dun sa sala. Gawas dun sa balatian. Gawas dun sa kapobrehon. Because of Jesus Christ. You know what? When you sin, mura pag na ay spiritual shackle. Kisa'y nakatis niya nang nahandkap ka sa unos high school para gihandkap ka sa yung crush. Na ay shackle. Diba? Gusto kang muhatag, hindi mo maabot yung bag. Ano man, na-ay shackle. Diba? Nakapusas, nakagapos. Gusto kang extend of forgiveness. Dili mo mabuhat, gano'n man na-ay nakapugong. Amen? Gusto nimo nga ipataas, kamot sa pagdaig, pero maglisod ng pataas kay injection sa kaway. Diba baka ako ng kaway, may kamaturan niya? Ang injection niya, taas din na. Ay, mga patasan. Nabuta na lugar ka, may naka-encounter ka. See you later! Paminaw ang giingon sa Bible, ha? Nihawa si Satan sa iyang pag-tempt ni Jesus, but he is still looking for the opportune time. Kapag ilayin siya, buhi lang na ayaw ng pagkuhan, ayaw pagpadugol sa Lord. Isa lang yun ka
in the Bible. Diba? Gipangutana ni Jesus, gipangutana ni God, si Satan na magkagikan. Siya nagtuyo ko sa kalibutan, sa kakanaog ko. Mo ba kita ka sa mong anak kasi mo kita ko, anak, grabe. Grabe. Pero, nangalagan pa na ni mo, kayo mo man ang ipanalanginan. I-bless ni mo yung uma. Tagalin mo siya anak. Pwede mo siya tagayang sakit. Muna nangalagad na, kadaghan mo ng kwarta. Ningon si Satan, kuhain ka na. Kuhain na. Kuhain na tanan. Kuhain na iyang mahal kay niya nga boyfriend, nga girlfriend. Kuhaan na yung isaligan nga, kuhaan, tanan niya, kuhaan na, di ba? Tungluhon ka na, ningon si God, sige, tagaan ta ka. Kung kay-gayunan, kay muhang ilabdan si Job, pero ayaw ang iyang lawas. Ayaw ang iyahang kinabuhi. Nakita ba na ni mo igsoon, nga dili yun pwede kakuptan sa kaaway. Kung na'y Diyos, ganang Amen. Lord, ingay yung kapag-ibantayan ka. Ibantayan ka. Ibantayan ka. Salamat sa vitamins. Salamat sa Enervon. Salamat sa mga supplement. Pero ang tinuod yun, nag-strengthen ni mo igsoon. It's the blood of Jesus. It's the body of Jesus. Amen. Salamat sa mga exercise. Kaya dapat ang exercise. Pero ang kaaway di mahal mo exercise na igsoon. Amen. Masiya pa kang ipuntirya. Pero salamat nga na ay covering ni Jesus Christ. Amen. Ay protection ni Jesus Christ. In fact, ang kaaway dili mahadlok na mag-journal na ka. Uy, nag-journal naman si Pastora May. Ang kaaway dili mahadlok ka na. Pero the moment you close that Bible and you say, akong pasayloon ang nakapasakit na ako, magkurog-kurog ang kaaway, i-apply pa yun. Muna ang kaaway si Pamo. Gusto na ko mag-journal siya. Kaya mahurot ang ink siyang ulpin. Pero hindi mo apply. Parihan ang nakadilidinahan na tao. Pero ang gitagaan mo pagkaon, puntos na. Kananay ng libak ni mo, pero imo siya hinan nga, asa ka, naku, ibusihatag sa imo ang antik na blouse. Matingala na ako, pero ba nilibak ka hapon? Nangatag mag-blouse. Na-impression ni Lord sa imo ha, bisita ato siya. No, daghan kay kag sapatos, ihatag ng isa sa imong friend. Kadyawan naman mo siya ng abli ang sapatos. Pero daghan din mo, the moment you go out and do what the truth says, diha na magkurog ang kaaway. Naalkansi ko na. Iyang gibuhat, iyang gi-apply, iyang gibuhat, bahalang lisod, bahalang sakit. You know what, when I encounter the Lord, daghan king ang mga tao nga ako nasakitan ko. And I don't know about you, but it's hard to forgive. Especially sa mga tao nga imong higugma, imong gisaligan, pero sila na po'y nagpasakit. But God clearly commanded me, forgive. Ngayon ko, yes Lord, akong i-forgive. Next command ni Lord, pray for their success. Huh? Ampun ako siya nga madato siya. Iampo ang nakapasakit sa imo nga panalanginan siya sa Ginoo, nga makaila siya sa Ginoo, nga i-bless siya sa Ginoo mo, ito'y pinakasakit na ko nga prayer. Imagine niyo ang tao nga nagpasakit nimo, giampo nimo, Lord, panalangini siya, Lord! And eventually, you cannot hate those you pray. Dili gid nimo mahita ang imong ginampo. Eventually, when I started praying, brothers and sisters, napag-injection sa kaway. Gipanalaginan, ayos Ginoo. Grabe na dato, grabe bisan asa, grabe na murag nakaano Lord, dito ba hindi mo akong mangampo, Lord ba? Now Jesus was telling me, I want you to be genuinely happy for those people who have hurt you. When you can release them, you are ready for the blessing. Kung imo nang ma-release, Lord, i-bless siya, Lord. Kanang genuine ba? Dili na, i-bless siya, Lord. Abot lang ni mo, Lord. Kita, magiging kasi kibuhat ako, Lord. Pero kanang gibitaw na si mo kasing-kasing. Imugid siya, i-love. I don't know kinsay nakadiri bitaw, nga lagi nakapasakit sa imong kasing-kasing bitaw. Pero wala kay gibuhat, kasabot, wala kay gibuhat, pero siya lang kitang diliganahan sa imo. Diba? Ingay mong kapag release forgiveness. I-release na siya. I-release
Jesus offers freedom from sin. John chapter 8, verse 36. So if the Son sets you free, you are truly free. Kung ang anak sa Diyos, mga maghatag ni mong kagawasan, kabalo ba mo ang context, ani? Ang mga believers, ang mga Hudyo, ningon sila, ay may inid kagawasan, di man minaulipon, mga anak ni Abraham. Ana sila. Ningon sila, but Jesus, why are you telling us that if the Son sets you free, you will be free indeed? We are not slaves. We are sons of Abraham. I-correct sila ni Jesus. Whoever is a slave to sin, bisan pagkakinsa kang anak, naulipon din ka sa sin. Muna ningon si Jesus, ang nakanindot lang ni Jesus, ipakita kaniya sa kamaturan, pero tagaan kaniyang solusyon. Amen? Nindot kayo si Jesus. Para madawat nato ang kagawasan, kinahanglang tamutuo ni Jesus Christ. Amen? Mupalakpak ang mutuo ni Jesus. John 6:29. This is the only work God wants from you. Believe in the one He sent. Believe in Jesus. You are truly my disciple if you remain faithful to my teaching. And you will know the truth. And the truth. Kinsa ang truth? Kinsa ang truth? Jesus and the Word of God. O kung imong manawatan, mailhan, masinati, ma-experience si Jesus, you will be set free. Inay mo tapan, today is the day of your freedom. Pili ba ka manindog tanan? Before ta mag-celebrate sa communion, 1 John chapter 1, verse 8 to 9. Sige kita tanan, basa anibin. 1 John chapter 1, verse 8 sa una. Verse 8. Kita tanan, go. If we claim we have no sin, ignay mong tapan, dawata. Kaya kung mo claim ka nga wala tay sala, nakasugod na tagpakasala, kaya nabatak naman ta. Amen? Pero niingon ang Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Palampak para ng Would you just close your eyes for a moment before we receive the Holy Communion, which symbolizes the blood of Jesus and the body of Jesus? The Bible says, confess your sins. Dili na kinahanglan nga i-confess na nimo sa tao. Confess it to God. Jesus is the mediator. So today, pwede ba makikistorya ka ni Lord, Lord, forgive me. Come on. Lord, forgive me. Lord, pasayo ako, Lord. Pwede ba ka makikistorya sa Ginoo? Ayaw sa imay ni mong tapay. Maybe nanay compromises. Maybe nanay worldliness. Maybe nanay hatred. Unforgiveness. Maybe nanay mga pagmahay na nag-grow sa kasing-kasing. Maybe nanay kapumot, kaulit. I-release me, Lord. Lord, pasayo ako, Lord. I confess. I have sinned, Lord God. I have fallen short of your glory, O God. I have missed it, Lord. I missed the mark, God. Pasayo ako, Lord. Kailan ka na ako, Lord. Come on, just tell God. Lord God, kung napamay utang sa akong kinabuhi, Lord God, I confess it, Lord God. Akong ipangayuang pasayo, Lord God. And today, I want you to open your mouth and declare, Lord, I receive your forgiveness. Lord, I receive your freedom. I receive your blessing. The Lord, I receive your forgiveness. Lord, I receive your freedom. Lord, I receive your blessing.
for setting me free. Come on, just lift your hand to the Lord. I ask our elders, Stora Lorna, to please come as we celebrate the first Sunday. We remember Jesus. Pinaagi ni Jesus. Mahimot ang gawas ko. Ayaw kahadlok, ayaw kaulaw. Pagkikistorya sa Ginoo igsoon. Yes! Because you were Jesus! Jesus, thank you! time accepted. Thank you for the freedom, Jesus! You were content. Thank you for the cross! Time alive and well. Salamat sa sakripisyo, Lord! Salamat sa bumpa, Lord! Because you died and rose again. Amazing love, how can it be? My King will die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor Nawata ang kagawasan, igsoon. your life. Nawata ang pulong sa Ginoo. Just confess it to God. You don't have to hide it. Today is a day of your freedom. Today is a day of your forgiveness. Today is a day of blessing. Yes, come on, just worship the Lord. Just give God your heart. Give God your heart. Jesus, you Just give God your worship. Yes, nanunggan ka ni Lord. Nanunggan ka ni Lord. Nakita ka ni Lord. Jesus, you You are our master. You are my king. You are my Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Break every chain. Break every chain. My King will die for me. Amazing love, it's my joy to honor you, Lord. Nalaba, tanan igsoon. Himo na to nga seryoso kini ang panahon mga kaigsuonan. No, every first Sunday of the month atong gina celebrate. Atong hinumduman ug atong gibuhat ang atong communion igsoon. Pili gani sa inyong balay, pinili ninyo sa church lang once a month. But I remind every one of us igsoon, i-remind ko kamo nga dili basta-basta, no? Ang pag-partake sa communion. Because atong hinumduman ang gibuhat ni Jesus dito sa cross sa Calvario. And it is not easy ang tanan niya gibuhat dito igsoon. Dili dula-dula. Dili lang nagpakita igsoon si Jesus. In fact, one of his prayer dito sa Gethsemane, Father, kung pwede lang, kuha kining kasakitan na akong gawa ko. Pagkabalo si Jesus sa purpose, ganun ipadala sa samahan sa kalibutan, nagpakatao para magtubos sa kalibutan. So I want you, igsuon ini nga kabuntakon karon,
tagaan na ito bili Amen. ang atong pagabuhaton niini nga kamuntahon Yes, karon. Lord. Kay pili usahay igsoon gamito ni sa yawa nga mahimo nga ikaw mapildi diha sa pagpangalagad kaniya. Atong ipataas mga kaigsuonan kining pan o hostiyas nga atong ihawiran. And remember that this is the symbol of the body of Christ. Yes. Kini atong ihawiran simbolo kini sa lawas ni Jesus. Atong makita igsoon no sa revelation of the cross o giunsa pagsakripisyo ni Jesus igsoon dito sa Kalbaryo. Yes, wa man nakakita igsoon. But the truth is tinuod yun Yes. nga gihatag ni Jesus Yes. Thank you. ang iyang kinabuhi Thank you. para kanimo o kanako igsoon. Nga iyang lawas gibunalan, gibunog igsoon. Katong latigo igsoon nga gili imong latigo nga latigo o bakos. Katong nay angkla nga inigbira maapit ang iyang unod mga kaigsuonan. Grabe kaya pagsakripisyo ni Jesus para kita mahimong gawas nun. Yes, Lord. Mahimong gawas nun. Yes. Sa tanan na itong mga sada, nagigapo sa kaaway. But thanks be to God for the word of the truth. Hindi ka punta ako karon. That the word of God set us free. Yes. Sa tanang bandages sa ato mga karapatan at katananan mga kaisunan. Amen? Pinaagi siya ang mga labon. Kung istudyohan ka na igsoon sa mga daghang scholar, even the medical igsoon, nga ang tanang labot nga nagdawat ni Jesus dito sa krus sa Kalbaryo, giadrisan niya ang tanan nga mga gapos sala Yes. o balatian sa atong mga kinabuhi. Himaig soon ang kamatuulan sa iyang pulong, mahimo ni mong gawas nun ka, hindi ka buntagon karon. Amen? Ang iyang lawas, gibunalan, gibunog, gisamaran igsoon para ikaw makabaton o kaayuhan sa imong tanang balatian. Balatian sa nahuna. Pain in your mind, igsoon. Grief in your soul. Tanang nga mga samad nga imong ibate igsoon. Giadrisan sa Diyos. And I hope maninila kabuntakon karon sa imong dawaton. Magdawat nimo ang tinuod nga healing, kayuhan sa imong lawas, sa imong nahuna, sa imong pagbati, sa imong kasing-kasing, sa imong kalag o espiritu mga kaigsuonan. Hallelujah, hallelujah. Let it be that the word of God works nga mahatag nimo freedom dinhi mga oras sa karon sa kabuntagon. Hallelujah, hallelujah. Tingali igsoon nagantos kas balatian. Yes. Ang imong resources halos nabutang na dito tungod kay gusto kag kaayuhan sa imong lawas. Pag igsoon mo manatang giayo ni Jesus dito sa cross. Hallelujah. Pinaagi sa mga lapod Yes. nga iyang naangkon igsoon. Lord, I believe, Lord. Naayo na ka. Imang gi-restore na sa Dios ang imong panglawas. Ang imong mahuna o ang tibuok nga pagka-ikaw ang Diyos. Igsoon, hindi ang kapuntakon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah for the truth of God sa imong gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo. Sa Luke 22 verse 19 nagaingon, gibuhat niya ang pan after sa ilang paghihapon. Sa wala pa siya igsoon, gitaral sa kamatayon. Gibuha ni Jesus ang pan ug nagpasalamat siya sa iyang amahan. Ug unya iya ginigipikas-pikas ug iya gihatag na to kanila nga nagingon. Kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini aron sa paghandom kanako. Do it as remembrance of me. Samtang mo nilang gawaton igsuon, hallelujah, gawata ang kaayuhan. Pag human igsuon, ayun ang pagnauna nga nakisakit. Ayun ang pagnauna igsuon, nga na
magapuno sa imong kasing-kasing. Hallelujah. Yes, Father God in heaven, Lord, this morning, Lord, thank you, Jesus, for giving your body. O Lord, para ka na. Para ako dinit lamang masakit ko. Para ako ginugawas mo na sa tanang buhat sa kaaway. And I am free this morning, Lord God. Hallelujah! Salamat kayo sa kayuhan, Lord. As I receive, Lord God, your body this morning, Lord, I declare and I proclaim, Lord God, that I am healed, Lord God, both in physical, emotional, and spiritual, Lord God. Thank you, Lord. Ako kindawaton ko ba sa pagtuo. In Jesus' name we pray. Amen. Atong ilistahan ko pa suon. Kining kupang atong ihawilan, simbolo kini sa dugo na giulat ni Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. Pinaagi siyang dugo, nalimpyuhan ka. Pinaagi sa dugo ni Jesus, nahugasan ta. Napasaylo ta sa tanan na itong makalapasan o kasalanan. Kagahapon karon o sa ugma igsoon. Giadresan sa Diyos, hallelujah. Ang kapasayluhan sa atong mga sala, pinaagi siyang dugo. Ayan, duha, ay pagduha-duha igsoon. Amen? The blood of Jesus cleanses us from all our unrighteousness. Tanan na itong mga kalapasan o kasalanan, gilugasan ni Jesus, pinaagi sa iyang dugo igsoon. So kung doon na may nag-torture nimo, na pa may guilt, igsoon sa imong nahuna karon, hallelujah, claim that, ang yawa, walay gahom sa imong kinabuhi. Giluwas na ka, pinagi siyang dugo. And Jesus declared that you are not guilty sa imong mga kalapasan o kasalanan. This morning, igsoon, ayaw tuguti, ang yawa, manghilabot pa sa imong nahuna o kasing-kasing. Tama na siya kutob, aning igsoon kung naapaman. Amen? Tungod kay nakadumog ka sa kamatuoran. Amen? Hallelujah. Salamat, Lord, sa inyong dugo, Lord. Sa samang paagi mo man sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa, ug nagpasalamat siya sa Dios ug nagingon. Kining kupa mao ang pagkong kasabutan sa Dios limaan sa akong dugo nga gipula alang kanimo. Dawata kini alang sa kapasaylohan sa tanan natong mga kalapasan. Hallelujah. Thank you, Lord, for your blood that was shed in Calvary, Lord. Thank you, Lord God, that you declare us not guilty, Lord, sa kanan ng mga kasalanan. Karong orasa, gawas nun kami, Lord. As we partake your blood as a symbol of God sa imong dugo, Lord God. Hallelujah. Kining ang kupa, Lord God, symbol, Lord, sa imong dugo. And we claim right now, by your blood, I am free. I am free din sa tanang mga kalapasan at kasalanan, Lord. Hallelujah. Salamat kayo, Lord God. Amin yung gawaton in Jesus' name.